Galatians chapter 5, verse 22 and 23. Ang ating pong bagong tema for this month is bearing fruit. Bearing fruit. Galatians 5, 22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. The title of our message is There a Fruit? May bunga ba? Pwede na po tayo maupo. Meron po tayong dalawang klase ng mga punong kahoy. Yung mga tinatawag natin na shade tree at yung mga fruit-bearing tree. Yung mga shade tree natin, hindi po ito namumunga na nakakain natin, kundi ang primary purpose ng mga punong ito ay magbigay po ng lilim. Example po natin dyan ay yung mga puno ng mabolo. Yung kamagong, mahogany, umbrella tree, yung talisay, yung nara, at marami pang mga ibang punong kahoy na hindi nakakain yung mga bunga, pero napapakinabangan po natin yung lilim na ibibigay po nila. Then yung isang klase po ng mga punong kahoy natin ay yung mga fruit-bearing tree. Nandyan na yung durian, yung jackfruit. Ano po ang Tagalog ng jackfruit? Langka. Tamarind. Ano po ang Tagalog ng tamarind? Sampalok. Star apple. Kaimito. Ayan. Mango. Siyempre, mangga. Alam nga namang santol. Ano? At marami pang mga iba, mga punong kahoy, na maliban sa pagbibigay po nila ng lilim sa atin, ay napapakinabangan po natin yung mga bunga nila. What if you planted a fruit-bearing tree, pero hindi po ito namunga? Ilang taon ba bago mamunga ang isang puno ng mangga? Let's say nagtanim ka ng puno ng mangga na maliit pa lang. Ilang taon bang hihintayin mo bago siya mamunga? 5 years, namumunga na. 3 to 5 years, mamumunga na. Halimbawa, 10 taon na, hindi pa siya namumunga. Anong gagawin mo sa puno na yon? Puputulin ka habag-habag naman. Ano? Ala namang ginagawang masama. Pupulakin natin. Of course, at most, we will be disappointed. Yung intended purpose niya na magbigay ng bunga, hindi niya nagagawa. So, hindi niya na-fulfill yung intended purpose niya. Ang ating Panginoong Jesucristo, going to Bethany, passing by a fig tree, at nagutom siya. Nakita niya itong fig tree na to na hitik sa dahon. Napakalusog ng punong ito. So, he went to look some fruits on that tree. At wala siyang nakita. Ano ang ginawa ng Panginoon? He cursed that tree. From henceforth, mula ngayon, walang lalabas na bunga sa'yo. Kinabukasan, on their way back, nadaanan nila uli yung puno na yun at nakita ng mga disciple na nalanta yung buong puno hanggang sa pinakapuno niya. Sinumpa ng Panginoon. Ang isang punong kahoy na dapat magbubunga sa kabila na napakalusog niya, hindi siya nagbunga. And the Lord cursed that tree. Ngayon, umaga, bearing fruit. Kung titingnan tayo ng Panginoon, may makikita kaya siyang bunga sa atin. I'm not referring na mamumunga ka ng mangga, ng kaimito, santol, duhat. Yung mga bunga na tinutukoy po natin ay nabasa po natin sa mga verses na binasa po natin. So verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there's no law. I want you to notice something sa mga talatang ito na pag-aaralan po natin ngayong umaga. And referring to our fruitfulness,
Ang sabi ng Panginoon sa John 15:16, "Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit." Magkaroon kayo ng bunga, and that your fruit should remain. Manatili. That whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you. Isa ito sa mga conditional statement na binigay ng ating Panginoong Jesucristo na kahit anong hingin natin sa Kanya, sa Kanyang pangalan, ibibigay niya at makikita po natin yung kondisyon. That ye should go and bring forth fruit. Magkaroon kayo ng bunga and that your fruit should remain. Yung bunga na nananatili. Pag nagawa mo to, lahat ng hihingin mo sa Ama, sa pamagitan ng pangalan ko, ibibigay niya. He may give it you. Mamaya, tatalakayin po natin yung mga bungang yon. Colossians chapter 1 verse 10. Apostle Paul said, "That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work." Maging mabunga sa lahat ng mabubuting gawa, and increasing in the knowledge of God. Patuloy na nararagdagan ang kaalaman natin sa pagkakilala natin sa ating Panginoong Diyos. So yung mga bunga na tinutukoy ni Apostle Paul ay yung mga mabubuting gawa at yung pagkakilala natin sa ating Panginoong Jesucristo. Paano ba tayong mamumunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo? The more you talk to God, the more you read His Word, the more you get to know Him. Iba kasi yung acquaintance lang sa confidant. Yung isang tao na pinakilala sa'yo, kilala mo yung pangalan niya, alam mo yung mukha niya, acquaintance ang tawag natin doon. Pero pag nag-spend ka ng maraming oras sa kanya on a regular basis, nakikilala mo siya ng husto. Hindi lang acquaintance ang tawag doon, confidant. Mas malalim na yung pagkakilala mo sa Kanya. And the more we read the Word of God, the more we get to know God. Kaya napakahalaga sa atin ng mga mananampalataya na pinag-aaralan palagi natin on a regular basis yung salita ng Panginoon. Sa ganung paraan, natutupad natin yung sinabi ni Apostle Paul na nagiging mabunga tayo sa pagkakilala sa ating Panginoon. At ang natural na byproduct nito ay yung mga good works natin. Kaya nga, sa atin po ng mga mananampalataya, tayo yung ine-expect ng mundo na pinakamababait sa lahat ng mga mabait. Pinaka-generous sa lahat ng mga generous. Pinakamatulungin sa lahat ng mga matutulungin ang mga Kristiyano. No wonder tayo po yung target madalas ng mga scammer at saka ng mga mapanlin lang kasi alam nilang mabait ang mga Kristiyano. But the Lord reminds us that we can be harmless as dove but be subtle as serpent. Maging matalino din tayo. Huwag nating hayaan na maabuso tayo. There are 9 fruits mentioned in verse 22 and 23. Meron pong isang lalaki, dumalo po siya sa kanyang kaibigan. Sa bahay niya, merong maliit na bukid at maraming mga alagang mga hayop. Napansin niya na yung isang baboy, 3 lang ang paa niya. Yung isang paa ay kahoy. So, tinanong niya ito. Sabi niya, bakit yung isang paa ng baboy mo ay kahoy? Anong nangyari sa kanya? Ang sabi ng kaibigan niyang ito, that is a special pig. Anong naging special sa baboy na yan? Dahil ba kahoy yung isa niyang paa? Special siya sapagkat minsan sa araw yung kamalig ko nasunog. At yung baboy na yan, ang pumasok sa loob at tinaboy niya lahat ng mga hayop na nandun sa loob. Niligtas niya lahat ng mga hayop doon.
Kaya special siya. Yun ba yung dahilan kung bakit nawala yung isa niyang paa? Ay, hindi. Sabi niya, hindi yun ang dahilan kung bakit nawala yung isa niyang paa. Minsan, minamaneho ko yung hand tractor ko sa tabi noong batis. Medyo napagilid ako doon sa batis, nahulog ako doon. At yung baboy na yan, ang tumakbo para iligtas ako. Kaya espesyal yung baboy na yan. Yun ba yung reason kung bakit naputol yung isa niyang paa? Ay, hindi. Espesyal yung baboy na yan dahil minsan, yung ang tractor kong yun na nahulog, ni-repair ko doon sa loob ng kamalig. Tinas ko ng jack, pumunta ako sa ilalim, bumigay yung jack, nabagsakan ako. Yung baboy kong yan ang tumakbo para humingi ng tulong. Kung kaya't naiangat kagad nila yung hand tractor. Yun ba yung dahilan kung bakit naputol yung paa ng baboy mo? Ay, hindi. Yung baboy na yan, espesyal. Hindi ko magagawa na sa isang upuan lang, makakain ko siya ng buo. Kaya isang paa lang muna ang kinuha ko. Sabi niya ganun. Kaya ngayong umaga, hindi po natin i-cover lahat ng minsanan sa isang preaching lang, yung fruit of the Spirit na makikita natin dito. Itatakil natin ngayon yung isa lang muna. Amen? Mahirap naman kung kakainin natin lahat yon ng isang upuan lang. Okay. Fruit of the Spirit. This is a very interesting topic sapagkat doon sa previous verses niya, 19, 20, and 21, naka-enumerate doon yung mga negative traits ng tao. Verse 22 and 23, naka-enumerate dito yung mga positive traits ng tao. These are the fruits of the Spirit. Makikita po natin dito, this is actually a conflict between Apostle Paul and Apostle James in the New Testament sa kanilang mga statement in regards sa pagiging mabunga. Dahil si Apostle Paul at one time nabanggit niya na yung kaligtasan is by grace alone. Pero si James sinasabi niya that when we are saved by grace, grace is not alone. There has to be work to show we have been saved by grace. At may mga talata pong nagpapatunay dyan. James chapter 2 verse 17 and 18, ang sabi ni James, even so faith, if hath not works, is dead, being alone. Ang pananampalataya, kung walang gawa, ay patay, kung nag-iisa lang siya. Yeah, a man may say, thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works. Ipakita mo sa akin ang pananampalataya mo nang walang gawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang pananampalataya ko na merong gawa. Then, inulit po niya sa verse 24. Ye see then how that by works a man is justified, and not by faith only. May punto si James. Papaano mo nga namang ipapakita sa kung walang gawa? Kaya ang sabi niya, faith alone is dead. Patay ang pananampalataya na walang gawa. Kailangan merong gawa. So faith alone is dead. Kailangan may gawa. Ang sabi naman ni Apostle Paul, Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Walang binanggit na gawa si Apostle Paul. In fact, ang sabi niya, walang kinalaman ang kaligtasan mo sa iyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. It has nothing to do with what you can do. Kaloob ito ng Diyos sa iyo. Tinanggap lang natin. Wala tayong ginawa para ma-deserve natin yung kaligtasan. Then, he mentioned another verse in Romans 3:28. Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Napapawalang sala ang tao
kahit hindi sumunod sa mga kautusan. Kung pagtatabihin mo si James at saka si Paul, parang nasa heated arguments sila. Tama si James na hindi yung pwedeng ipakita ang pananampalataya mo nang walang gawa. Kailangan may gawa. At the same time, tama din naman si Paul. For by grace are ye saved through faith. Hindi mo kailangan ng gawa. Pero paanong nangyari na ang mga verses na ito ay nakalagay sa Bible at kailangan nating parehong tanggapin at paniwalaan? Samantalang kino-contradict nila yung bawat isa. Nais ko pong maintindihan po natin ngayon that the Bible never contradicts itself. In fact, it complements itself. Mas pinatatatag niya at pinalalakas niya ang bawat talata na mababasa po natin dito. Kung magkagayon, paano nating maiintindihan? How are we going to reconcile the point of James and the point of Paul? If you're going to look at a tree, hindi lahat ng parte ng puno makikita natin. Usually, pag tinignan mo yung puno, makikita mo yung mga dahon niya, bulaklak, bunga, yung mga sanga niya, pinakapuno niya. Pero hindi mo nakikita yung ugat niya. Kapag pinutol mo yung puno na yan, pero nandun pa rin yung ugat niya sa pinakalupa, tutubo at tutubo uli siya. For the tree to survive, hindi niya kailangan na may bunga siya para mabuhay siya. Ang kailangan lang niya, may ugat siya, mabubuhay siya. So the root itself is a tree by itself. Punta tayo kay James at saka kay Paul. Si Paul, describing our salvation, nakatingin siya sa ugat. And that is faith. You only need faith sa iyong kaligtasan. While James, nakatingin siya sa puno mismo, hindi sa ugat. Para maniwala ka kung anong puno yan, kailangan makita mo yung bunga. They are looking at the same tree, but they are looking on different angle. Si Paul nakatingin siya sa ugat, si James nakatingin siya sa bunga, but the same tree. So hindi po nila kino-contradict ang bawat isa. They complement one another on these verses. At pinag-uusapan po natin yung bunga. Ngayon, minsan nahihiwagaan tayo sa kaligtasan ng maraming mga mananampalataya. And there are times when I look at a certain Christian, napapasal ako kung Kristiyano nga ba talaga ito or hindi. Kasi wala akong nakikitang bunga sa kanya. At ano yung mga bunga na yon? Nandun sa verse 22 and 23 ng verse na binasa po natin. The fruit of the Spirit. Hindi ko nakikita ito mga ito sa kanya. So I am in doubt kung ang taong ito ay Kristiyano nga ba talaga or hindi. Again, hindi ko nakikita yung puso niya. Ang tinitingnan ko sa kanya, bunga. It does not mean na hindi siya saved. Wala lang ako makitang bunga sa kanya kaya hindi ako convinced. So, having said that, God knows a man is saved by what he sees in his heart. And we know a man is saved by what we see in his life. Correct? Hindi tayo nagiging prejudice na yung mga walang bunga hindi save. Hindi lang natin nakikita talaga kung ano yung nasa puso nila. Ang Diyos lang ang nakakakita ng laman ng puso nila. So ang Diyos lang ang pwedeng humatol at humusga kung ang taong ito save ba or hindi. Tayo kasi ang pinagbabasihan natin yung bunga. Yung panlabas na nakikita natin sa kanyang buhay. Yun ang pinagbabasihan natin kung save ba ang isang Kristiyano or hindi. So God knows a man is saved by what he sees in his heart. And we know a man is saved by what we see in his life. The first fruit of the Spirit is love. And we want to look at this fruit very carefully. Let us consider first the miracle of the fruit. Galatians chapter 5 verse 22 and 23 lists 9 fruits of the Spirit every Christian is supposed to bear.
ng bawat mananampalataya, ibinubunga nila ang mga ito. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. These are the fruit of the Spirit that every born-again Christian should be bearing in his life. Pero pansinin ninyo, these are good fruits of a Christian. Pero kung babalikan natin yung verse 19, 20, and 21, these are not good fruits. Verse 19, now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Meaning, lahat ng ligtas na magmamana ng kaharian ng Diyos, hindi dapat sila nakakakitaan ng ganitong mga bunga. Para mas maintindihan po natin, let me explain to you one by one. Itong mga bad fruits na ito, adultery, ito yung pakikiapid sa asawa ng may asawa na hindi mo asawa. Fornication, it is the same. Ang pagkakaiba lang, adultery sa mga mag-asawa, fornication sa mga wala pang asawa, mga binata at dalaga. Uncleanness, this is impurity. Lasciviousness, unbridled sensuality. Hindi mo kontrolado yung lust. Idolatry, pagkakaroon ng mga Diyos-Diyosan. Witchcraft, pangkukulam. Sino po dito nasubukan ng makulam? Okay, lapit kayo mamaya sa akin. Itatry natin, ipapakulam namin kayo. Hindi, biro lang. Hatred, matinding galit, puot. Variance, variance means discord or contention. Nagkikreate ka ng division among church people. Emulations, wrath, strife, seditions. Sedition means disloyalty. Heresy, paniniwala sa mga maling turo. Envyings, murders, drunkenness, revellings. Ano yung revellings? Ito yung magdamagan na pagpaparty na mayroong kinalaman sa immorality at inuman. And such like of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. This is a list of things we found in our life before we came to know the Lord. Ito yung mga bunga natin bago natin nakilala ang Panginoon. Pero nung nakilala mo ang Panginoon, ang mga magiging bunga mo na ay yung fruit of the Spirit. Again, the question, may bunga ba? Hindi natin kailangan i-convince ang Panginoon kung saved tayo or hindi. Ang kino-convince natin ay yung mga tao. Kung tayo ba talaga ay saved or hindi. Because people are looking for fruits. Naghahanap sila ng bunga sa buhay natin. They don't see our hearts. Alam nating ligtas tayo, but they needed to be convinced. Kailangan meron siyang makitang mga bunga sa buhay natin. Nauuso po ngayon sa mga television program yung tinatawag na extreme makeover. Hindi ko alam kung sa Pilipinas ginagawa nila ito, pero sa ibang bansa, madalas po nilang ginagawa ito. Maghahanap sila ng mga taong parang isang taon nang hindi nakaligo. Alam mo, yung balbas mas mahaba pa kaysa buhok. Marumi talaga. Pagkatapos kukunin nila yan, paliliguan nila, i-zonrox nila, i-bleach nila, gugupitan nila, aayusan nila, bibihisan nila. At pagkatapos ng makeover nila, hindi mo na siya makikilala.
ibang-iba na siya. He is a different person. At yun po yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Kung ano ka dati, at ngayong nakakilala ka sa Panginoon, God is going to transform you into a new creature. Kaya sabi ni Apostle Paul, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things become new. Alam niyo ba na ang punong mangga ay pwede siyang mamunga ng santol? Naniniwala ba kayo doon? Alam niyo ba na ang duhat ay pwedeng mamunga ng mangga? Naniniwala kayo doon? Gusto niyo subukan? Magtanim tayo ng mangga sa likod, tapos pamumungahin natin ng mansanas. Gusto niyo yun? Meron pong process na kung tawagin po natin ay grafting. Na yung puno ng mangga, yung mature na mangga, puputulin mo siya sa kanyang pinakapuno. Flat. Putulin mo. Tapos yung natirang puno niya, magtatanim ka doon ng binhi ng santol. Lalaki yung santol at mamumunga siya ng orange. Hindi, santol. Ginamit lang niya na parang pinakalupa niya yung puno ng mangga. Kung titignan mo yung puno, mangga. Pero yung bunga, santol. Ganun po ang ginagawa ng Diyos sa atin. You are the same person. Walang binago ang Panginoon sa yung physical na anyo. Yung panot mong ilong, panot pa rin. Yung unat mong buhok, unat pa rin. Yung height mo, yun pa rin. Yung kulay mo, yun pa rin. Walang binago ang Diyos sa'yo. Pero ang binago ng Diyos sa'yo, yung pagkatao mo. You are the same person. But the Lord changed you into a new creature. At dahil bago ka ng tao ngayon, yung mga dati mong bunga, hindi mo na ibubunga. Magkakaroon ka ng mga bagong bunga. That is the miracle of the fruit. Yun ang himala ng prutas. Yun yung nagagawa ng prutas. Number 2, the ministry of the fruit. Sa verse 22, we read the fruit of the Spirit is. Napaka-importante po nito. There are 9 attributes na binanggit po dyan. Bilangin nyo, yung love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. 9 po lahat yan. Pero bakit yung word na fruit nasa singular form? Kung 9 yan, marami yan, dapat fruits. Pagkatapos, yung verb na ginamit niya is also in singular form. But the fruit of the Spirit is. Di ba? Dapat, kung grammatically correct siya, sasabihin niya dan, but the fruits of the Spirit are love, joy, peace. Bakit singular lang ang ginamit niya? Sino po dito nasubukan ng bumili ng ice cream yan sa puno? Harap ng Teresa. Okay? Liban sa ice cream, may tinda po ba silang gasolina doon? Wala. Gasol. Gamot. Anong tinda ng puno? Ice cream lang. Pero maraming flavor. Tama? May vanilla, may ube, may keso, may mango, may langka. Maraming flavor. Pero isang ice cream lang. Pag bibili ka ng milk tea ngayon, nung araw kapag sinabing milk tea lang. Ngayon, pag bumili ka ng milk tea, napakadaming flavor. Nung araw kapag sinabing kape, Nescafe lang yan. Ngayon, pag sinabing kape, napakaraming flavor. Pero isang kape lang. Ngayon, the fruit of the Spirit is also one. Isa lang ang nagiging bunga ng Espiritu sa atin. Pero marami siyang sangkap. At lahat ito, dapat nakikita sa buhay ng mga mananampalataya. Yung bunga ng Espiritu comes in many different flavor. And only the Holy Spirit can produce this fruit in our life. Kung anumang kabutihan ang nagagawa natin, it has nothing to do with us. Bunga yun ng banal na Espiritu.
Kung nagpakita ka ng pagmamalasakit sa kapwa mo, hindi dahil sa ikaw mismo nagmamalasakit sa kanya, it is the fruit of the Spirit. Kung nagpakita ka ng pagmamahal sa kapwa mo, hindi dahil nature mo yung magmahal, that is the fruit of the Spirit. Kung meron man tayong nature, yun yung mga binanggit sa verse 19, 20, and 21. Yung mga bad fruits. Nature natin ng mga yun. But when we came to know Christ, binago ng Panginoon yung mga bunga natin. Kung kaya't every day, it is a struggle to bear good fruit. Madali bang maging mabait? O mahirap? Sino nagsabing madaling maging mabait? Ha? Mahirap bang maging mabait? Ay, ako, sobra pong hirap maging mabait. Sinasabi ko sa inyo, it is a labor to be nice. Hindi tayo katulad ng mga Bisaya na papatayin ka na niya sa galit pero malambing pa rin. Bakit mahirap maging mabait? Hindi natin nature yun eh. Ang nature natin, maging makasarili. That's our nature. Kung nagiging mabait man tayo, because that is the fruit of the Spirit. Bunga ng Espiritu sa atin. And that is the ministry of the fruit of the Spirit. Number 3, the manifestation of the fruit. Paano natin makikita na nagbubunga talaga tayo? One of the fruit of the Spirit na makikita po natin dito is love. Pinakauna, love. Do you know that love has no absolute definition? Wala tayong makikitang absolute definition ng love. Bagamat sinasabi nila, love is kind, love is sacrifice, love is forgiving, love is generous. Ito yung mga binabanggit nilang mga definition, ito yung mga nagagawa ng love. Hindi talaga ito yung definition ng love. Kung sinasabi nilang love is forgiving, yun yung nagagawa ng love. Marunong magpatawad. Ang nagmamahal. Kung sinasabi nilang love is giving, yun ang nagagawa ng love. Nagbibigay ang nagmamahal. These are not definitions. Ito yung nagagawa ng pagmamahal. But love itself came from God. Kung paano tayong natutong magmahal, it's because God loved us first. Sa Kanya natin nakita kung paano magmahal. 1 John 4, 7 to 10. We read, Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. So ang Diyos ang origin ng pagmamahal natin. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. Herein is love, not that we love God, but that He loved us, and sent His Son to be the propitiation for our sins. Pastor, bago ko nakilala ang Panginoon, marunong na akong magmahal. That kind of love, let me say you this, is a selfish love. Hindi galing sa Panginoon yung pag-ibig na yun. Sapagkat ang tendency natin kapag nagmahal tayo, minamahal lang natin yung mga taong alam nating meron tayong makukuhang pakinabang sa kanila. Pero pag wala tayong makukuhang pakinabang sa kanila, hindi natin siya magawang mahalin. Why? Because by nature, we are selfish. But when we came to know Christ, we learn to love the kind of love na pinakita ng Panginoon sa atin, unconditional. Walang hinihinging kapalit. Walang hinihinging bayad. Walang condition. We will love people. We will love our spouses, our children. We will love our church. We will love God nang walang hinihinging kapalit. Sapagkat ito yung klase ng pag-ibig na ipinakita ng Diyos sa atin. Because God is love. Si Meriwether po, sinama niya yung kanyang anak na babae. She is a widow. Pumunta po sila sa isang circus.
Yung isang nagtatrabaho sa circus, nakatitig kay Mary Weather. So yung anak niyang babae, hinablot niya yung palda ng nanay niya. Sabi niya, Ma, may nakatingin sa'yo. Sino? Ayun oh, nakatitig siya sa'yo. At tiningnan nung babae kung sino yung nakatitig sa kanya. Nagtagpo yung mga mata nila sa ere. Love at first sight. Alam niyo yun? Yung nakukuryente ka sa unang tingin. Ba, ang dami nakaka-relate ah. Yung mga bata dyan, premature pa ang pagmamahal nyo. To make the long story short, dati yung lalaki lang ang nakatitig sa babae. Ngayon, pati yung babae nakatitig na rin sa lalaki. Nabuo ang isang relasyon. Yung mga bagay sa babae na dati importante sa kanya, hindi na ngayon importante sa kanya. Meron ng bagong importante sa kanya. Yung lalaking yun. Why? Because that is the manifestation of love. Nakitang nagmamahal siya. Ngayon, sa buhay po natin, before we came to know Christ, may mga bagay na priority natin. May mga bagay na importante sa atin. But when we came to know Christ, nagbago yung mga priorities natin. Sapagkat yung ating affinity, yung ating affection, nabaling sa ating Panginoon. Yung mga bagay na dati importante sa atin, hindi na ngayon ganun ka-importante. Mas importante na ngayon ang Panginoon. Why? That is the manifestation of our love. Bunga yun ng Espiritu. Sino po dito nakatikim na ng pikan? Sino nakatikim na ng pikan? Di nyo alam ang pikan? Pikan, nuts. Okay? Yung pikan ay isa po siyang puno. Okay? Hindi po root crops to. Puno po siya. Pakita mo, Jonas, kung anong klaseng puno yung pikan. Ganito po yung pikan. Puno. At yung bunga niya, ganito yung itsura. Ganyan ang itsura ng bunga niya. Parang kape. Pwedeng kainin ng sariwa, pwedeng i-process, ginagawang harina, pinanluluto, pinambibake, at pwede ring isama sa mga ulam na niluluto natin. Pikan. Alam ko, hindi popular yan sa bansa po natin. Ngayon, para makapagpalaki ka ng pikan, it will take you 25 to 30 years. Diba? Yung mangga, 3 to 5 years lang, mamumunga na. Pero yung pikan, kapag tinanim mo yan, na binhi pa lamang siya, you need to wait 25 to 30 years bago siya mamunga. One time, meron pong isang matandang lalaki, nagtanim po ng maraming pikan. Nagtanim siya ng maraming pikan. Tanda na siya. And he needed to wait 25 to 30 years bago niya matikman ang bunga ng mga itinanim niyang ito. Illogical, hindi po ba? Bakit ka magtatanim ng halaman na alam mong hindi mo man mapapakinabangan yung ibubunga niya? So, tinanong siya, bakit po kayo nagtatanim ng pikan na alam niyo namang hindi niyo na mapapakinabangan? Ang magiging bunga nito, wala na kayo by that time na mamunga yan. Ang sabi ng matandang lalaki na to, all my life, buong buhay ko, kumain ako ng pikan na hindi ko naman tinanim. So I'm planting pikan. So people, after my generation, could eat it. Sapagkat merong nagtanim ngayon. Alam nyo, yung langit, pagdating ng araw, pag wala na tayo sa mundong ito, uuwi tayo doon, may enjoy po natin yun. Kahit hindi tayo ang nagtayo nun. Yung salvation natin by grace, na i-enjoy natin kahit hindi tayo nagbayad. That is love. Yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Ngayon, if God is going to look at us at maghahanap siya ng bunga, may makikita kaya siyang bunga sa atin? Or, kung wala man, kung anong ginawa ni Kristo dun sa fig tree, He cursed that tree. At yung punong yun, namatay, hindi na namunga pa. Sa atin po ng mga mananampalataya, it is expected na magbunga tayo. At ang number one
fruit na inihintay ng Panginoon na makita sa atin is love. Mag-manifest yung pag-ibig natin. Number 1, sa Diyos at sa kapwa natin tao. Magbunga po tayo. Amen?